talon na tayo dito sa susunod nating balita, no? Sabi rito, ito, gusto ko ring i-guess to eh. So list na natin, no? Yung mga i-guess si Attorney Jesus Falsi, si Jam Magno. Try natin. Nakausap ko na si Jam Magno before. Sabi niya hindi lang siya interesado magpa-guess nung last time, pero try natin. Gamitin natin puhunan si Boss M. Di ba? Gawin pang natin yung pang close deal natin lagi siya yun. Pag sinabing si Mark Ramos, kapatay. Di ba? Close deal kagad yan. Okay, guesting na yan. Kailan? Ganon kagad yan eh. At sabi dito ni Attorney Jesus Falsis, DDS game plan. Magpaputok ng scandal that leads to BBM Kuno between November 3, 7, then massive rally by INC plus Jesus is Lord plus KOJC around November 15 and 18, the anniversary of FM Seniors burial at libingan ng mga bayani to preempt the November 30 rally. Magpapatalo ba tayo rito? At kung babasahin ko to, no, ang feeling ko dito is nanghihikayat, no, si Attorney Jesus. And I think I also heard na magkakaroon din ng rally yung mga Pinklawan at saka Dilawan ulit, no, to follow yung rally nung September na kung kailan nanghihikayat din sila, kaya lang nagkaroon ng kaguluhan sa Mendiola, no. Ito, kanina na-discuss nila nila Boss Mark Ramos, no, at saka nila ni Cap Nino. DDS game plan, magpaputok ng scandal, pero madalas naman na nilang ginagawa yan noong September 21. Thank you very much. So, matagal na nilang ginagawa yung ganyan, no? Yung nagpapaputok muna ng scandal, nagpapaputok ng mga issues, pagka nagalit yung mga taong bayan, pupuhunanan yung galit na yun. Ginagawang investment para siguro makipag-usap sa mga sundalo, ganun din para makipag-usap sa mga mamamayan or kumbinsin yung mga mamamayan na eto yung issue. Ano gagawin natin? So ngayon rally na naman. Ako talaga sawang-sawa na ako dyan sa kararally ng kararally. Marami rin sa atin may mga nanghihikayat, no, na kasi kung kung inyong maalala, syempre si Banat Boy yung isa, hindi ako yun, is isa sa mga nag-organisa ng Resign Sara movement. 'Di ba? Which is yan naging grupo pa yan. Na kung saan ilan sa mga kapwa natin vloggers ay nagsama-sama para mag-rally, no? And fortunate for us kasi may mga sumama mga taong bayan. The idea was for us to conduct a rally of our own. Yung mga yung mga what do you call this? Yung mga vloggers lang sana. Pero yun nga, meron mga sumama sa atin, no? Umabot tayo ng almost 1,000 din naman. Hindi ganun kalakihan pero we did manage to convey our message. And true enough, it was a very successful rally kasi napababa natin yung si Sara bilang DepEd Secretary, no? Through yung mas talagang malakas yung call natin noon. Napakalakas ng call natin. 'Di ba? Nagsama-sama yung mga, no, ang panawagan ko noon, lahat ng mga kahit mga magkakagalit, isang tabi muna. 'Di ba? Bati-bati muna tayo. Total, pare-pares tayong mga supporter ng pamahalaan, supporter ni PBBM. Buklod-buklod. Ito yung natin. Hindi man ako yung naging main pero ako yung nag-bridge
isa sa mga nag-bridge, no, sa mga kapwa natin na kasi hindi ko naman ina-acknowledge or kung ano na, pero ako talaga isa sa pinakaunang sumigaw kasi sa pagdating diyan sa pagpaparesign kay Sara diyan sa DepEd, no. So nagmaterialize, naging okay naman, and it was very peaceful. It was a very peaceful. Nagsalita diyan, no, ang mga nagsalita nung time na yon sila, si Takeru, I think even Mima Alicia, Takeru, Mima Alicia, si Jake Magnus. I think even I can't remember if Tiger 99 was there. But dapat siniyugod mo na, munti ka na. Susunod na, isunod na natin na OBP. Sino pa? Si Mami Peng. Si Admin Rich. Si Kuya JDB. JL, hindi ko alam kung nagsalita si Go Philippines that time, pero marami din talaga nagsalita, no? So people were convinced after that rally, after that resign Sara, mas naging malakas yung panawagan lalo na pagbitiwin, no? Pero it was a peaceful rally, and then yung mga sumunod na rally naging okay naman. Nagkaroon tayo ng naging magkakasundo tayo ng yellows. Nung nagkaroon naman ulit ng resign, yung sigaw na para naman na dun sa yung impeach Sara. Nung impeach Sara naman, naging kasanggang dikit natin, no? Yung mga yellows, yung mga pink. As a matter of fact, meron tayong GC na kung saan kasama natin sila. Kasama natin sila Nanay Marie, si Boss David, sino ba to? Si Attorney Enzo Recto. Yan, kasama namin dyan. No, so yan. Nagkakaroon kami ng discussion, nagkaroon kami ng Zoom, and then nabuo yung rally for impeach Sara. Then naging matagumpay din 'yan dahil after that nagkaroon ng chain effect. Meron ng mga nagpasa ng mga impeach Sara, no? Kaso naging fail lang dahil yung Supreme Court nakialam. Pero maganda dyan, no? Naging buklod yung yellow and yung supporter ng administrasyon. Ngayon lang, ang problema ko lang dyan sa mga sumunod na mga rallies. Nung sumunod na rally, nung impeach Sara na sumunod, ay yung etong si Shelo Magno. Si Prof. Shelo iba yung sigaw. 'Di ba? Kung resign PBBM, parang medyo iba na. At okay ako ay okay naman si Prof. Shelo, wala akong kaya lang pagdating doon sa pagsigaw nila ng ganon, medyo iba na. Iba rin yung panawagan nila, iba lahat. Medyo rational naman to, no? Si Attorney Jesus Falsis. Even though paminsan-minsan critical siya sa Pangulo or sa administrasyon, pero okay naman. Very rational naman yung mga niya. So, okay sa akin to. Okay naman sa akin. Ang problema lang, ayoko na yung rally. Ayoko na Kasi lalo na nung nagkaroon, maaalala nyo. Ha? Naalala nyo ba yung anti-Marcos talaga yun Naalala nyo yung September 21, yung sa Menjola. Ang gulo. 'Di ba? Patas lang. Okay to si Attorney Jesus. I-guess na natin to. So, ang problema dyan sa rallying yan, na magiging magulo. Alam nyo naman, yung mga loyalista. Tol DJ,
Yung mga loyalista natin, nako medyo may edad na yung mga yan. Yung mga karayuman ni ano yan eh. Mga karayuman ni Tolnyolo. Di ba? Oo. Medyo may edad na yan. Ayaw na natin silang masaktan. Total, kung ang ayan naman, hindi ko alam kung anong trip nila dyan. INC plus JIL. Yan yung ano, Joel is Lord. Eto para sabihin ko lang sa inyo kung bakit hindi ko trip yung ano, ang representative ng INC, si Marcoleta. Representative ng JIL, si Joel Villanueva. Representative ng KOJC. Sino? Si Kibuloy. Sasama kayo sa rally niyang mga yan? Aba, para kayong mga eng-eng yan. Ako talaga, no, ito, ang hiling ko at saka panawagan ko talaga kay PBBM. Si Jabuloy. Sana bago bumaba si PBBM sa pagiging Pangulo sa 2028, mabawasan na yung mga lakas o connection ng mga INC, ng JIL, tsaka ng KOJC dyan sa government. No? Pasensya na dun sa mga kaibigan natin na na INC, pero syempre okay pa rin nasa Bible naman yan na separate yung state sa church. So sana sana kahit hindi na maging in public yung pagtibag-tibag ng konti. So okay na yan. Okay. Saan na ba? Meron pa ba? Okay na tayo. Isang oras na. Okay na tayo Guys, yan. Maraming salamat sa mga birador natin na nandiyan sa baba. Guys, dun sa huwag kayo masyadong mag-overthink pagka kasi ako hindi naman marami, may 3 na nag-message sa akin. Na, ba't wala na raw ako sa Birahan PH? Kasi minsan, syempre, nagbakasyon nga ako and syempre nagpaalam naman ako sa mga bossing natin dyan.